fly Ayun, because of ganyan-ganyan. Hindi, magkakasabay pa rin tayo. Opo. Hopefully, sabi niya, mamayang alas 3 ng hapon. So inaabot pa rin pala kayo ng hapon na kinabukasan. Oo, sabi ko dun sa mga kasama ko, bumili tayo kahit na mga mamurahin na t-shirt lang para makaligo tayo. Opo. Wala naman tayong baon ano? Kasi alam niyo, balikan lang talaga. Kasi lang balikan. Ayun. Awa naman ng Diyos, Jen. Nelson, nakalipad naman kami alas 3 ng hapon. Ayun. Kinabukasan. Oho. So, yun po. At hanggang ngayon pala, Kong, mula nung, bagay sabi, mukhang hindi pa nasundan, yung phreatic eruption. Ang problema nung umulan, yun na nga. naglahar naman. Bumagsak naman yung lahar mula doon sa kung saan naipon, binaba po ng tubig baha, Kong. At ang kagandahan, wala naman po naiulat na hindi, meron pala isang namatay, pero yung namatay, tinamaan ng kidlat, yung kidlat ko ang tumama, hindi po na bahaan to ng laon. Ano pa man, kahapon po yun, may nai-report doon na namatay, pero dahil po sa kidlat, hindi po dahil sa pagputok ng Mount Canlaon, Kong. At sa atin mga kababayan, mamaya siguro kung may pagkakataon, ay tatanggap rin tayo ng update mula sa ating mga kababayan at sa pamamagitan po ng ating agent. Lahat ng mga produkto. Opo. Hindi yun ang mahirap. Ang mahirap itong banner. Ito kasi nga ang pinagmumulan, presyo ng pagkain at yung presyo ng langis. Ayun pala yung banner. So pagka bumaba yung presyo ng bigas, nasa panig ng banner yan O ibabagal siya talaga, bababa siya ng konti. Kasi ngayon elevated na elevated. Ayun, kaya pala sabi ni Ginoong Mapa ng PSA, parang mga 2.3 ang magiging inflation natin by May 2023. Ayun po, Ito pala ko nga. Yung banner yun, Yes po, banner inflation. Yung core inflation, ito yung parang general, yung kabuuan. Lahat na ng mga produkto nandun na. Okay. Pero yung banner, i-isolate mo yun kasi yan ang talagang tinitingnan mabuti. Kasi yun pinaka-volatile Opo. Kasi presyo ng pagkain yan Okay. Yung presyo pa naman ng pagkain, na-influensya pa nung presyo ng crudo. Opo. Di ba? Kapag sumaltik yung presyo ng crudo, iba yung iba yung epekto nito. Lahat tinatamaan Kaya pala ang sabi niya, kung bababa ang presyo ng bigas sapagkat yan ang staple food, posible talaga, yun palang explanation doon, posible talaga palang babagal ang inflation, Kong. Oo, lalong-lalo na doon sa banner. Ito kasi yung pinakamahirap. Yung pagkain, opo. Yung isa kasi, yung core inflation, madali yung nila yun Madali nilang ipihit yun. Pero itong banner, ito talaga yung problema. So petrolyo po yun sa pagkain. Banner. Ito pala ko doon sa part po nung binabanggit natin na sa report po ng House Committee on Agriculture na ang sinasabi, hindi naman doon po maapektuhan ng mas mababang taripa sa imported na bigas, yung suportang ibinibigay ng gobyerno sa mga magsasaka ng bigas. Kahit daw po itaas man ng 15 billion, ang kasalukuyan pong 10 billion na halaga ng tulong na binibigay po sa magsasaka gaya po ng nais ng panukalang pagbabago ng rice tarification law ay sasapat pa rin daw po ang buwis na nakukolekta. Yun ho pala ang paliwanag ni Congressman Mark Enverga, na chairman po ng komite. Kada taon daw po, mga kababayan, ay nagtatabi tayo ng 10 bilyong piso mula po sa nakokolektang taripa mula po sa imported na bigas para po sa rice fund. Ginagamit daw po ito sa mechanization, mas magandang kalidad ng binhi at pagkasanay daw po ng makabagong farming technologies at magtatapos na ngayong taon ang implementasyon daw po. Ngunit 6 na taon lang kasi yan, Jen. 6 years lang ho pala. Pero plano daw po nila palawigin daw po ito hanggang 2030. Ayun. At batay daw po sa datos ng Bureau of Customs, umaabot na raw po sa 21 billion pesos ang nakukolektang taripa sa unang 5 buwan ng 2024. Aba, ngayon pa lamang pala po, Kong, mga kababayan, first 5 months ng 2024, nakaka-21 billion na tayo. Higit na raw po ito sa ipinapanukalang halaga para daw po sa rice fund. At kabilang daw po, sa mga nabanggit na ito, ay ang pakikipagpulong ng mga mamabatas kay Speaker Martin Romualdez sa mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan at malaking supermarket upang siguraduhin maramdaman daw po ng publiko ang benepisyong tapyas ng taripa sa 15% mula po sa dating 35%, Kong. Yun pala. Harinawa, Jen, di ba? Well, ang sabi nyo nga, bantayan natin, Kong.
Bantayan talaga yan. Kasi alam mo nang gawin mo, yung mga ibang kababayan natin na wala nang inisip kundi yung pansarili lang. Opo. O, dumiskarte ulit tayo. Puro diskarte yan eh. Oo nga naman. Ganitong gawin natin para sa ganun, tayo na yung mag-market nun. Oho. So, ang tawag dyan, ipoprostrate nila yung yung halimbawa, kakausapin nila yung para wag nang mapunta sa kadiwa, unahan na natin. Opo. Mga ganyan. Artificial kung ginagawa nila, no? Artificial shortage ang nangyayari. At ito naman to, hindi natin mapapasubalian sapagkat talaga namang nangyari kahit ng mga nakalipas na panahon, Kong. Di ba nangyari talaga ito? Nangyayari talaga yan. Sapagkat yung mga traders hanggat yung meron tayong traders na kanilang pinag-iisip, ay yung pinagpapauna lang, yung sariling kapakanan, di bali na kanyang magka-problema yung lahat ng ating mga kababayan, basta tayo unahin natin ang pansarili natin. Nako, yan nga. Yan ang mahirap. Kahit ano pang gawin mo, ang daming ginagawang mga batas na itaas natin ang parusa sa mga agricultural smugglers. Opo. Kapag yun namang yung pinaka-ugat ng problema, hindi naman natin inaayos, lalo dadami yung mga smugglers na yan. Lalo na kung ginagawa natin ay puro palliatives, halimbawa. Puro parang puro tapal-tapal lang ang mga ginagawa nating mga solusyon. Iba yung antibiotic, iba yung tapal. Opo. Kailangan natin talaga operasyon, Kong. No? Di ba? Umisa surgery nga Dapat surgical lang Pero kapag hindi mo tiningnan mabuti kung saan ang pinanggagalingan ng ugat ng mga yan, patapal-tapal ka lang, pa-band-aid ka, baka ang inaabot ng solusyon mo, ganyan lang. Oho. Ay mukhang ako sa taya ko, Kong, hindi na kailangan ito ng tapal-tapal. Medyo major operation po dapat dito, Kong. Ano? Baga sa sasakyan, major overhaul ang kailangan Opo, mo. kasi kumbaga, nasa pang-apat na level, kumbaga, cancer na ng lipo na nito. Anyway, nakita mo ba, Nelson, yung balita, yung resulta ng survey ng OCTA na sinasabing ang China pa rin daw ang tinuturing na pinaka-pangunahing banta sa ating sa Pilipinas? Yung kanina, yung survey na ginawa ng Octa Research Group. Kasi ang alam ko sa Octa Research dyan, COVID-19. Parang 76% ng kanilang sinurvey, Jen, Nelson, nagsasabi na ang kinatatakutan nilang bansa, ang China. Kawawa naman ang China, Jen. Gayon. Ito daw po yung survey na ito. Hindi ba 76%? Yun nga po, 76%. 76. Ginawa itong survey first quarter ng 2024. Ano kayang klaseng tanong naman ang ginawa niyang ng OCTA? ng OCTA na yan? Oho. Ay kasi At saka, unang-una, ba't sila nag-survey ng ganyan? Bakit hindi na lang yung survey? Sinong mga bansa ang pinakagusto niyong puntahan na alam ninyong pinakamabait? Dapat ganun Hindi, negatibo ito Tatakutin pa tayo. Positibo dapat siguro ang tanong. Di ba? Kaya nga, palagi kong sinasabi, yung mga pagtatanong, dapat pinag-aaralan din yan. Dito, at dito, Jen, alam mo naman ang programang ito, walang kampihan dito. Ay, opo naman, sa ganang Kapag mamamayan tayo ito. ay nagtatalakay o nagde-deliberate ng mga issue, pinakikita natin ang bawat panig dito. Opo. At kahit kailan, hindi tayo nagbigay ng komento na maaaring maisip ng mga nakikinig sa atin na, ang SGM parang pabor kay ganito. Hindi po. Ang tinatalakay po namin dito, kamukha niyan. Bakit natin sinasabing yung pamamaraan ng pagsasurvey kailangan pag-aralan? Unang-una, bakit ba naisip naman ng nag-survey na yan? Opo. Bakit naman itanong, bakit natatakot ba tayo? Hindi ba? Dapat i-establish mo Opo, Marami bang Pilipinong natatakot? Kanino natatakot? Pinag-usapan na ba yan sa kahit anong klaseng forum? Wala naman So bigla na lang silang gumawa ng pagtatanong na alin-aling mga bansa ang kinatatakutan ng mga Pilipino. Ba't naman ganun? Kasi tapos yun daw. kung ako yung mamamayan ng China, sasakit ang loob ko Bakit ka mo? Opo. Kailan po naman kaya namin tinakot, hindi ba? Nakakatakot ba kami?
Well, siguro kung dahil sa mga balita ngayon, ukol doon sa may bahagi ng West Philippine Sea. Yan ang sinasabi ko. Paano ba natin tinatrato? Tayo ba'y objective pagka nagbabalita ba tayo, halimbawa? Yung bang panig naman ng ibang bansa, halimbawa ng China, kinukuha ba natin? Parang ako, wala akong nababasa kung ano naman ang take ng China dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Opo. So, paano mong babalansehin ngayon yan? Kapag hindi mo binigyan ng dalawang panig, hindi mo siniyasat ang dalawang panig, at pagkatapos magsasurvey ka, yung isasagot sa'yo, ano lang, yung kung saan niya lang kinuha, kung saan ang gagaling lang kanyang pinagkunan. Wala siyang nakita sa kabila. Ang tanong ko ngayon, bago ba kayo nag-survey, naipakita nyo ba doon sa tatanungin ninyo yung maliwanag na objective na pagtatanong, halimbawa? Para kung sumagot yan, pinakamalayo na dito yung pansarili niya. Kasi meron siyang pagbabasihan. Yun na nga po. Meron bang nakita ba anong tanong, yung hanin ng tanong, Nelson? Hinahanap ko dito sa ating artikulo. Wala. Ito nilabas na ito, isa lang sa question, kasi ito ay question number 23 na dyan. Okay. Question number 23B. Alin naman sa mga sumusunod na mga bansa, sa inyong palagay, ang may pinakamatinding banta laban sa Pilipinas? Yun ang latag ng tanong. 76 ang sumagot, China. Bakit? Yun na nga. Nagbanta ba ang China sa ating bansa? Kasi ang pinag-uusapan na ngayon, na dispute, mga malilit na isla o mga batuhan doon sa South China Sea. Opo. Di ba? Wala naman sinasabi ang China, halimbawa, nagpahayag sila. Kayong mga Pilipino, medyo tumitigil-tigil kayo sa pangatake sa amin. Bukas makalawa, tatamaan kayo sa akin. Meron bang mga ganon? Medyo may threat na pagka ganon. Wala akong narinig kong, Wala akong narinig. Well, itong pinakahuli pala na pinakita, yung pagharang ng mga supply na naman natin sa bahagi ng BRP Sierra Madre na sinasabing inagaw pa nga raw yung dun sa mga yung video may pinakita pati ito nasa social media na ngayon na kinuha na dapat ay ibibigay doon sa mga marino natin nandyan sa BRP Sierra Madre. Hindi po pinayagang makapasok nitong mga tauhan daw po ng China, Kong. Pero hindi nagiging, ewan ko, pero hindi nagiging maliwanag. Gagawa ba tayo ng isang aksyon o kaya isang conclusion na ang pinagkukunan natin ay isang bahagi lang ng pinag-uusapan? Hindi ba dapat nating makita yung kabuuan? Para sa ganun, pag nagpasya ka, kung ano magiging konklusyon mo sa nangyayari sa bansa mo, at kahit na ano pang itanong sa'yo, yung panggagalingan mo ay yung maliwanag na pagpapasya sa kaalaman mo sapagkat kabisado mo lahat ang pangyayari. Pero kung halimbawa, ang palagi na lang nadyadyaryo, kahit itong South China Sea, itong West Philippine Sea, pero hindi naman kailanman ay paliliwanag, ano ba talaga ang nangyari dyan? Ayun. Ano ba ang kasaysayan dyan? Kaso pagka maglalabas lang sila ng impormasyon, merong maghahatid lamang ng pagkain dun sa Ayungin Shoal. Hanggang ganun lang. Opo. Maliban doon, hindi natin alam kung anong dynamics na nangyayari. Kung paano nag-uusap ang dalawang bansa. Kung paano halimbawa, pwedeng ayusin ito. Wala man lang nagpapaliwanag kasi. Pagkatapos tatanungin mo, siyempre po, purma ngayon sa isip ng karaniwang Pilipino. Dahil siya siguro nakikita niya, bakit kaya hinaharang yung naghahatid? Ayan, Yung kaya ay banta sa seguridad natin. Yung mga ganun, di ba? Ngayon, mapupurma sa isip niya ngayon na parang yatang hindi marunong makipagkaibigan kahit itong mga ito. Ngayon, pagka tinanong mo, threat, halimbawa, sabi niya, threat na ang pinag-uusapan Saan niya kukunin yun? Wala siyang mapagkukunan. So, itong halimbawa, itong mga sagot nilang ganon, 76%. Opo. Paano lumitaw yung 76% dyan? Ano ang basihan? Saan kinuhang discussion ito? Halimbawa, sa pang-araw-araw na pagbabasa ng dyaryo, maski sa komentaryo, sa iba't ibang mga platforms ng communication.
naliliwanagan ba sila sa dynamics na namamagitan sa pagitan ng dalawang bansa? Kasi pagka ganun, ang tanong dyan, threat. Teka muna, ang tingin naman ng ibang bansa sa atin, alimbawa itong China, bakit ganito naman ang pagsasalarawan sa amin? Na para kaming mga multo. Nakakatakot pala kami. Banta kami sa seguridad nila, no? Bakit kaya ganun? Na dito, Kong, hindi natin may... Well, kapag kay pinikit mo yung mga mata, Nelson, to ating mga kababayan, ano kaya ang gamit ko sa bahay ang hindi galing sa China? Di ba? Mukhang 90% ng gamit at kasangkapan mo sa bahay. Tingnan mo Opo, yan, tingnan mo Alam ba ng average na Pilipino dyan na ang biggest trading partner natin ngayon ay China? Ayan, isa po yan. Dapat maunawaan. Paano mo katatakutan ng isang bansa na siya yung pinakamataas o biggest trading partner mo sa ngayon? Naunahan niya na, dati ang Amerika ang ating biggest trading partner. Totoo po. Mga 1950s to 1960s, o 80s siguro. Napalitan ng Japan yan, 80s to 90s. Ayan, opo. Pero magsimula ka ng 2000 din, napalitan na siya, ang biggest trading partner natin is China. Ngayon, hindi marireconcile ngayon. Bakit mo kinatatakutan? Mula sa toothpick at bagong bagya. Mula sa pinakamaliit nga pong gamit sa bahay hanggang sa pinakamalaki. Opo. Purbahan mo na tingnan lahat ang gamit mo na ginagamit mo sa bahay. Pati mga sinusuot mo sigurado. O lahat, pumunta ka sa palengke. Opo. Alin dyan ang mas marami? Hindi ba China? Ay, ano kinatatakutan mo doon? So, hindi mo marireconcile ngayon. Opo. Well, Pero yan yung 76% na yan, ay mas mababa pa. Compared nung survey nung December 2023, 79% ang nagganon din. ang nagsabing natatakot sila sa banta ng China. Ako sa tingin ko nga dahil sa yung impluwensya ng mga balita na baka sabihin nila ganito, Kong. Teka lang po, Kong, Jen, Nelson, yun bang ginagawa ng China dyan sa may West Philippine Sea? Hindi ba bantayan sa ating seguridad at kumbaga sa kapayapaan ng ating bansa? Kasi yun nga yung parang umuugong. Yun na nga po, Pero hindi naman nila kailanman alam. Ako, hindi ko kabisado kung alam nila talaga. Ilan ba ang nakakaalam na ang China ang nakapag-o-occupy, mismong sila yung real occupant nung mga shoal, nung mga isla na pinagtatalunan natin. Hindi tayong occupant. Nga po, sila may mga infrastructure. Di ba? Opo. Pero ang hindi rin nila alam, kung pag-uusapan natin is Spratlys. Ito yung pinag-uusapan, South China Sea. Yung Spratlys kasi ito, nandun yung West Philippine Sea. Mas marami pa yung Vietnam Opo. Mas marami pang ino-occupy ang Vietnam. 22 features ang ino-occupy ng Vietnam. Hindi lang nadyadyaryo. Ang palagi nadyadyaryo yung China. Alam ba kung magsasalita ang China, bakit kami po ang kinatatakutan ninyo? Kami po 14 lang po ang aming nasasakupan. Ang Vietnam po, 22. Paano po nga? Bakit kayo po, takot na takot kayo sa amin? Kami po ba'y nagbanta na sa inyo? Mabuti pa kanya si Kim Jong-un Nagpapalipad po ng tumatama po sa may malapit sa Catanduanes po May mga debris Kami po ba nagpalipad na po kami ng mga missile na kung saan yung mga debris po ay tumama sa pagitan ng dalawang isla ninyo? Wala po. Pero tingnan po ninyo dyan, kung ilan po yung natatakot sa North Korea. Tingnan mo, ano nakalagay? 2% lang. Realistic po ba? Kasi siguro, yun nga, laging China ang nasa balita Totoo. At kontrabida sa Pilipinas. Yung Russia, 15%. Second place Ang Russia ba, 15 ba o 9% lang? 9%. 9% lang. Hindi, dati 15% na bumaba ng 9. Ito, tinan mo North Korea, sumunod, Pakistan, Japan, at Saudi Arabia kasama pa. Sa tingin ko dito, Jen, siguro, wala na lang kasing maisagot yung ba't tinatanong ka, di ba? Kung sino sinarbe, Wala naman kasing, hindi ako wala akong pipiliin, walang ganun Siguro, pagka tinanong ka,
obligado ka sumagot. Kaya yan, mataas. Ayun. Kasi nga naman, yung latag ng tanong. Ano, ha? Ay, nako. Anyway, Kong, bakit tanongin din natin sa ating mga kabayan, Nelson, itong bagay na ito? Kasi ito, mas maganda yung tanong natin, naunawaan nila kung paano yung sitwasyon. Ayun na nga, doon sa sitwasyong ito, masasabi mo nga bang threat niya kung hinihikayat pa nga natin sila magpasok ng negosyo sa Pilipinas eh. Kung yan ay tinuturing nating banta, dapat huwag na natin payagang. Ang problema, lahat na ata yung 10 pangunahing mayayamang Pilipino sa Pilipinas, Kong, puro Chinese. Kung hindi man Chinese, may Chinese blood. Hindi lamang yun. Kung tingnan mo, napakarami po nating manggagawang migrant worker sa Hong Kong at saka sa Macau. Isa pa po Meski yan. sa mainland China, nandyan po. Pati Taiwan, Kong, di ba? Kung ang survey po ay ginanap sa Hong Kong, delikado. palagay niyo po sasagot ng ganyan yung ating OFWs? Malamang ang isasagot nila dyan, Amerika yung natatakutan. Hindi ba? Baka mawala yung... Well, tignan natin, Kong, ano ha? Tama ba sa ating mga kababayan na ituring nating banta ang bansang China sa Pilipinas? Kong, siguro ganun po ang aking naisip na tanong. Hindi kasi, ang nangyari, nag-survey sila. Opo. Di ba? So, palagay niyo po ba may batayan itong itong resulta ng survey na to? Ayan, sige, Di ba? sige. Opo. Palagay niyo ba may batayan ang ginawang survey? Yan. Na lumalabas ho dyan, tumilitaw, ang China daw po ang pangunahing banta sa Pilipinas. Yan. Kung ang sagot niyo po meron namang batayan siguro, letter A. Kung ang sagot niyo po B, wala pong batayan yan. Yan. Napilitan lang sumagot. Napilitan lang sumagot. Ay, nako. B, wala pong batayan. Ang inyo po mga reaksyon, ipadala po sa ating text hotline 0953-562-5088, 0960-447-6535. Landline 8784-7450. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayong mag-send ng inyong mga responses sa aming po social media pages. Live tayo na mapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan po kami, Radyo Agila Northern Luzon, Radyo Agila Metro Cebu, at ang Radyo Agila Mega Manila. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan. Silipin natin kung ano-ano ang mga panuntunan na itinalaga ng batas at ng gobyerno para matiyak ang mga ginagamit nating gasol sa ating bahay at hanap buhay ay pasok sa pamantayan. Kagandahan naman po sa Petron Gasol, no? Kapag ito ay